Mysteries, Untold Stories, Tales of True Fear, Mystery, and the Unexplained, inspired by real encounters and folklore. Each story reveals the unseen, the unheard, and the unforgettable. Dear Mystery, hello po. Tawagan niyo na lang po ako sa pangalang Jemima Faye. Tubong Negros Occidental at mula sa City of Smiles, Bacolod. Nais ko pong ma-feature ang kwentong kababalaghan na nangyari sa tita ko nung siya ay dalaga at college student pa lamang. Ngayon ay nasa early 40s na si Tita Trina. May dalawa na siyang anak na pareho nakapagtapos na rin ng pag-aaral. Bago ko po ipadala ang kwentong ito, ay siniguro ko munang tanungin siya kung naaalala pa ba niya ang pangyayari at kung saan ito naganap. Sa kabila ng paglipas ng panahon, malinaw na malinaw pa rin daw sa kanya ang lahat. Kung mahilig ka sa kwentong creepy at paranormal, pakinggan mo ito hanggang dulo. Baka may mahanap kang koneksyon sa sarili mong karanasan. Ayon sa tita ko, 16 na taong gulang siya nang mangyari ito. Retreat nila noon sa isang retreat house sa Talisay City, ang lungsod na kasunod lamang ng Bacolod na nasa hilagang bahagi. Ang pangalan ng lugar ay nagmula sa puno ng talisay na sagana noon sa naturang bayan. Marahil, lingid din sa kaalaman ng karamihan na dito rin nagsimula ang sugar industry ng buong Negros Occidental sa pangunguna ng isang Recollect priest na si Fray Fernando Cuenca. Unang beses ni Tita Trina makarating sa Talisay noong araw ng kanilang retreat. Sa likod ng retreat house na kanilang tinuluyan, may dagat na hindi kaputian ang buhangin. Kulay itim ito at ang tubig ay may bahid ng kayumanggi. Hindi man kahawig na mga postcard perfect beaches, may tahimik na ganda naman raw ang lugar. Malayo sa ingay ng lungsod at ang tanging maririnig mo lang ay alon at tunog ng ihip ng hangin. May kakaibang kapayapaan itong hatid. Animoy, inaanyayahan kang lumapit. Nung unang gabi nila sa retreat house, tahimik na ang lahat at naghahanda na sa pagtulog. Nakahiga si Tita Trina sa isang double deck sa ilalim na bahagi. Hirap siyang makatulog dahil namamahay siya. At habang nakahiga, ay may kung anong bulong siyang narinig sa ihip ng hangin na tila ba'y tinatawag ang kanyang pangalan. Trina! Pinakinggan niyang maigi dahil akala niya ito ay guni-guni lang. Ngunit narinig niya ulit ang bulong sa hangin. Trina! Dahil sa pagtataka, tumayo siya ng higaan at lumapit siya sa bintana. Nakatabi lamang ng kanyang higaan at saka sumilip sa labas. Wala namang tao siyang nakita, kaya bumalik na lang muli siya sa pagkakahiga. Tumagilid at nagtakip na lamang siya ng unan sa mukha para makatulog na. Kinabukasan, maaga ang kanilang call time dahil sa marami pa silang activities. Pero habang break time, muling inaalala ni Tita Trina ang narinig niya nung isang gabi. Dahil dito, pinuntahan niya ang kaklasing si Rosel para tanungin. Rochelle, parang maganda maglakad-lakad at mamasyal doon sa bandang likod, no? Gusto mo ba puntahan natin mamayang hapon after ng mga activities natin? Sige ba? Basta magpaalam na lang tayo kay teacher. Kinahapunan ay nagpaalam ang dalawang magkaklase sa kanilang guro at pinayagan naman ito. Pero pinaalahanan lang na wag lang masyadong lalayo at bumalik sa retreat house bago mag-alas 5:30 ng hapon. Nagmadaling maglakad si Tita Trina at Rosel sa gawing likurang bahagi ng retreat house. At may nakita silang maliit na pathwalk na may karatulang "This way to the beach." Na-excite ang dalawa na tumungo sa direksyon ng beach. Habang binabaybay nila ang daan, ay natanaw na nila sa di kalayuan ang dalampasigan. Nang makarating na sila rito, ay may kakaibang naramdaman si Tita Trina. Alasel,
Oh, bakit gulat na gulat ka? Sel, sampalin mo nga ako at nang magising. Ha? Anong pinagsasabi mo dyan? Hukli ka lang? Sel, nangyari na ito. Nakapunta na ako rito. Hala, anong pinagsasabi mo? Akala ko ba first time mong matagtad dito sa Talisay? Oo, Sel. First time ko pero nangyari na ito. Nakita ko na ito sa aking panaginip. Baka, akala mo lang yun. Hindi, Sel. Sure ako. Teka, may binaon akong kakaibang bato dito sa ilalim ng puno eh. Hinanap ng tingin ni Tita Trina ang puno na tinutukoy niya nang biglang Ayun! Yun yung punong pinagbaunan ko ng kakaibang bato, Sel. Halika, puntahan natin para mapakita ko. nagtungo si Tita Trina at Rosel doon sa puno kung saan sinasabi ni Tita Trina na pinagbaunan niya ng kakaibang bato. Ang puno na tinutukoy ni Tita Trina ay isang talisay. Sa unang tingin, mukhang karaniwang puno lang ito. Malalapad ang dahon at maaliwalas ang lilim. Ngunit kapag tahimik na ang paligid at humahaplos ang hangin, para bang may matang nakasilip mula sa likod ng bawat dahon at ang mga ugat nito sa lupay tila gumagapang, naghahanap ng kwento ng matagal nang kinalimutan. Nung nakatayo na sila mismo sa punong iyon, para kung may anong malamig na hangin ang dumampi sa balat ni Tita Trina. Nawari mo'y may umakap sa kanya. Biglang nagtayuan ang balahibo nito dahil sa kilapot na naramdaman. Sel, hindi ako makapaniwala. Ito nga yung punong nakita ko sa aking panaginip. Ano ba yan? Kinalibutan na naman ako. Nakikita mo ba yung mataas na nakausling ugat ng puno? Sa ilalim niyan, dyan ko ibinaon ang kakaibang bato na pinalot ko pa sa puting tela sa aking panaginip mga 2 taon na ang nakalipas. Halika, hukayin natin. Hep hep, wag ka na. Ako na maghuhukay. Baka mamaya, lagyan mo pa yan ng bato at papaniwalain mo pa ako sa kalokohan mo eh. Ikaw bahala. O ito, lalayo ako onte. Basta hukayin mo yan, Sel. Siguro mga 5 pulgada na lalim. Nagsimulang maghukay si Rosel gamit ang napulot na stick at ang shell ng talabang nakita niya sa gilid ng puno. Habang palalim na ang hukay niya, naaninag na ni Rosel ang isang puting bagay sa ilalim ng lupa. Nung hinugot niya ito, ay bigla siyang napasabi ng Ay kamote, ano yun? napunit daw ang puting bagay. At biglang may tumalon na kung anong matigas na maliit na bagay sa harapan niya mula rito. Sa pagkabigla nito, ay napaupo si Rosel sa lupa. Mula sa pagkaupong patingkayad nito, kinuha daw ni Rosel ang punit na bagay at nagulat siyang isang lumang puting tela nga ito at mas laking gulat niya na ang bagay na tumalo nung hinugot niya ang tela ay isang bato na sobrang itim na hugis markis. Trina! Halika, tignan mo. Ito ba yung sinasabi mong bato? Pinunasan ni Rosel ang bato gamit ang kanyang damit para matanggal ang mga dumi-dumi na nakadikit dito at nilagay sa kanyang palad para makita ni Trina. Oo, Sel. Ganyan na ganyan yung binaon kong bato sa panaginip ko. Hindi maipaliwanag pareho ng 2 magkaklase ang pangyayaring iyon. Pero sa sobrang hiwaga nito, natakot ang Tita Trina ko at hinagis na lamang ng walang pag-alinlangan ang bato sa dagat. Sa sobrang kaba, nagsipagtakbuhan sila pabalik sa retreat house at di na muling bumalik pa roon hanggang sa matapos ang kanilang retreat. Ayon sa tita, hirap siyang ipaliwanag ang ilang mga pangyayaring tila hinulaan na ng kanyang panaginip. Marami na rin siyang naranasan na mga panaginip na kalaunay nagkatotoo. Isa rito ang isang pagkakataon noong siya'y nasa late 30s pa lang na panaginipan daw niya ang isang magarang kusina na hindi niya alam kung saan matatagpuan. Ilang taon ang lumipas, laking gulat niya nang mapagtanto na ang kusinang iyon ay eksaktong kapareho ng kusina ng kanyang amo sa Kuwait kung saan
siya'y nagtrabaho bilang OFW. Hindi lang iyon. Minsan daw ay napanaginipan na rin niya ang pagtataksil ng kanyang asawa. At ang panaginip na yun, sa kasaang palad, ay nangyari rin sa totoong buhay. Ang panaginip ay tila naging babala sa isang pagsubok na dumating sa kanilang pagsasama. Ngunit may isa siyang panaginip na hanggang ngayon ay hindi pa nangyayari. Sa panaginip na iyon, nakita raw niya ang sarili niyang naglalakad sa gitna ng maraming tao. Bigla na lang nagsitakbuhan ng mga tao palayo at napatingala siya sa langit. Doon, kanyang nasilayan ang isang napakalaking sulat ng 10 Commandments na tila isunulat mismo sa kalangitan. Habang pinagmamasdan niya ito, nagsimulang lumipad ang iba't ibang nakakatakot na nilalang. Mukha silang mga ahas na dragon at isa-isa nilang kinukuha ang mga tao mula sa lupa. Sa kabila ng lahat ng ito, may isa raw bagay na pilit niyang gustong mapanaginipan pero kahit anong gawin niya ay hindi ito dumarating. Ito ay ang manalo sa loto. Ikaw, meron ka na rin bang karanasan kung saan nagkatotoo ang iyong panaginip? Ibahagi mo sa comment section. Malay mo, hindi lang ito basta panaginip, kundi nagsisilbing gabay sa kung anuman mangyayari sa buhay mo. Thanks for listening. The next story could be yours. Follow us for more.